Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yomkin Said. Bago po natin na panorin po ang litanya ni Senador Marcolita na parang nag-aalangan siya o mayroon siyang mga agam-agam na baka huliin siya dyan, huliin na niya o lumabas ang warrant of arrest, isa mo na dyang subscribe at like sa akin channel. So bago po natin puntahan po yung kanyang litanya ni Marcolita, nagkaroon ngayon po ng special session daw sa Senado at nagkaroon na ng bagong liderato ngayon sa Senate President. Ngayon ang Senate President ay si Gatchalian kasi nga dumalo talaga si Joel Villanueva para sumapi sa kanilang Gatchalian block sa majority. Sumali na talaga si Gatchalian. Kasi nga, siyempre, takot si Gatchalian, baka kasi kasuhan din siya kasi kasali rin siya sa mga flood control anomalya. Di ba? Flood control anomalya. Kaya yan ang sinasabi talaga na wala talagang permanente talaga sa mga politika, kung saan ang gusto nila, kung sino doon ang mas malakas at mayroong power doon sila sisiksik. Akala ko naman kasi yung paninindigan nila sa taong bayan, hindi doon sa pinuno kung sino mayroong hawak. 'Di ba? Tignan mo, bakit nagpatawag ng special session si Marcos Jr.? Kasi siyempre, nakausap na nila si nakausap na nila si Joel Villanueva na sasali siya sa sa special session kasi hindi ka naman magkakaroon ng special session kung walang 13 na Senado para mabuo, para magkaroon kayo ng butuan doon sa magkaroon ng butuan sa Senado. Kaya kung mapapansin nyo, yung kay Tano Black, hindi pumunta kahit isa doon. Dalawa di bang lumipat na doon si Escudero at si Joel Villanueva, pero ang pinakapuntirya ka talaga dyan, ang pinakapuntirya nyo mga kababayan kung tatandaan nyo, yan po ay tungkol po sa impeachment trial ni VP Sara. Yan po ang pinupuntirya nila na dapat ma-impeach pala si VP Sara. Ito panoorin po muna natin ito, yung litanya ni Marcolita, kung bakit posible na siyang ikulong doon o isunod doon kay Jingo Estrada. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee. Mga kababayan ko, kung napanood niyo po yung tawag dyan, yung hearing, hindi naman hearing, parang lang yun, yung parang conference lang kahapon kay Mike Defensor at kay Baligot at doon pa sa mga 18X Marine na may dumagdag pa na mga Marines doon. Alam mo na, naniniwala po ako na mayroon talagang katiwalian kasi nga kung matatandaan nyo, nagsalita po si Marcos Jr., yung huling sunan niya na, di ba sabi niya, mahiya naman kayo. Kasi alam niya, ang dami ng perang nawawala sa taong bayan, ang dami ng mga katiwalian, ang dami ng mga pera na kinukurakot ng mga taong bayan. Tapos ngayon lumabas na yun ng mga kontraktor, di ba? Ilan? Bilyon-bilyon po ang nawawala. Asan ngayon ang pera? Asan ang pera napunta? Bakit yung pera ay nauubos yung kaban ng bayan? Lahat po ng mga proyekto po hindi natatapos. Parang nasisimulan pero hindi natatapos. Ang iba po ay wala talagang nasimulan. Ngayon lumabas na yung mga ex-Marines at nagpapatotoo na mayroon talagang nangyayari na katiwalian. Ay, dyan na makikita mo, ang iba nga yung mga malitang nga butas hindi na maisara sa sobrang daming pera. At mayroon pang mga police na involved doon na minsan nag-i-escort sa kanila. Bakit ayaw nilang ipatawag yung mga police na sinasabi ng mga Marines na mayroon silang mga escort sa kanila mga Marines o mga police na matatandaan nyo na parang sinabi pa nila kung sino ang pangalan yung mga Marines, pati yung mga nagbibili ng pera, yung dalawang babae doon, pati meron pa rin mga Coast Guard, mga active sila. Ang sinasabi ng mga Marines ay mga active sila sa mga posisyon nila.
So naniniwala talaga ako na may nangyayari talaga. Kaso lang ayaw imbitahan, ayaw ipapunta sa Senado, ayaw papunta sa Kongreso. Bakit ang mga Kongreso hindi nag-iimbita sa kanila para imbitahan talaga? Kasi nga halos lahat sila kasabwat. Kaya ito, panoorin po natin yung ipagpatuloy natin ang litanya ni Marcoleta. Na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na merong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin. O, di ba? Sinabi na ng harap-harapan ngayon ni Senator Marcoleta na anytime huhulihin siya. Alam mo kung bakit? Siyempre mayroon silang mga intelligence reports yan eh. Alam nila kung kailan ilalabas at alam nila kung kailan sila ikukulong. Alam nila yan. Diyos ko, sila pa sa matatas na position sila. Kaya alam na nila. Alam mo kung bakit? Kasi nga, alam nila kapag naikulong ka na yung mga senador, kasi ang senador kasi ang magiging senador judge diba, sa impeachment trial ni VP Sara. Kasi nga kapag naikulong ka, wala ka ng karapatan na bumuto laban yung pabor ka kay VP Sara. Hindi ka na pwedeng bumuto kasi yung usapan kapag naikulong ka na, hindi ka na pwedeng bumuto sa impeachment trial. Kaya unti-unti na silang nababawasan yung mga senador dahil nalalapit na kasi yung pag-i-impeach kay VP Sara. Siyempre bago pa yung i-impeach si Sara, magkakaroon po yan ng butuan muna kung itutuloy o hindi. Pero kapag kapag nabawasan ng mga senador, unti-unti na silang binabawasan. Tignan mo, kung hindi lumipat si Chis Escudero pati si Joel Binalinuba doon sa majority block, baka mayroon din silang mga warrant of arrest na isusunod doon kay Jingo Estrada. Ganun talaga ang labanan diyan. So ngayon, ang kanilang pinagsisilbihan po ay hindi yung taong bayan, kundi yung kanilang pinuno diyan sa palasyo. Hindi naman tatawag din ng hindi naman tatawag din ng special session si Marcos Jr. Kung alam niya na wala pang 13 na senators na magkakaroon ng butuan diyan sa Senado. Lahat po 'yan ay ibig sabihin lahat 'yan ay napag-usapan na nila 'yan. Kaya ganoon ang nangyayari sa ngayon. Para ang gulo-gulo talaga, 'di ba? Akala ko yung sinasabi nila na 18X Mari, hindi na yan po yung mangyayari na magkakaroon ng investigasyon, hindi na yan mangyayari. Buti nga kahapon kaya naisabi pa nila lahat-lahat ng mga tao na kung sinong sangkot. Kahapon talaga parang napaka-organize ang pagkakwento. Kasi nga unang-una, kitang-kita yun ng mga pera doon na hindi na isara. Kitang-kita talaga mga pera doon eh. Pati yung unang sinabi nila, di ba, yung mga active ng mga police at mga coast guard pa. O dapat yun ang ipatawag nila. Pati yung mga taong mga babae na doon sa picture na nagbibilang, dapat yung ipatawag nila rin. Hindi lang sila nakapako sa 18X Mari kasi nga sinasabi na yung mga Marines nga na kung sino-sino mga pangalan doon na hindi mga Marines eh. Ipatawag nila yung dalawang pulis na pinangalanan, yung Coast Guard na pinangalanan, pati yung mga nagbibilang na pinapangalanan, ipatawag nila para magkaalaman. Di ba?
Tapos sasabihin nila hindi raw totoo. Saan ka nakakita ng testigo ay more than 20. Ay sila nga tuwang-tuwa na magkaroon ng testigo ng isang piraso o dalawa. Parang tuwang-tuwa na sila kasi mayroon testigo. Ay ito pa lang na lumpas na sa 20. Nako. Kaya ngayon kay Senator Marcolita, huwag kang magalala kasi andyan po sa likod sa inyo yung taong bayan na tutulong sa inyo. Lupit no, ang gulo ngayon ang lupit ngayon ng politiko dito sa Pilipinas. Kaya yung ekonomiya bagsak na bagsak. So ngayon yun muna mga kababayan natin, yan muna yung natin. Yung ibabalita ko sa inyo sa ngayon is masalam. Sa mga hindi pala dyan nakasubscribe, please subscribe my channel.